So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa man na naman niya pa na to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na matutunghayan ang the biggest controversy sa mundo ng Kengkoyan. The biggest! Pagkapi ko na, mangkakaso na lang. May naaalala ka ba? Understand the social media game. Hindi siya pikunin. The biggest clowns! Sadaw at Sika! Palakpakan sa mga ulo ang mga putang inang yan! Magkagulo pa kayo! We need a lot of gatas! San Pablo'y... Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Si Sadaw Entino Hagiwara o kilala lang sa pangalang Sadaw mga kahombre ko ay isang Filipino masculinist, rapper at influencer na sumikat sa kanyang sari-saring mga opinyon binabahagi sa social media. Sa totoo lang mga kahombre ko, this guy is actually very intelligent. Okay? Real talk lang yan. Kung pakikinggan nyo yung usual na siya. Pero yung ngayon na Sadaw, yung nagpipilit, no? Ilabas at magpasikat ng todo, medyo pang tungaw. Pero explain ko sa inyo in a bit, okay? Kung bakit ganon. Meron itong 20,000 subs sa YouTube, 241,000 followers sa FB, at 300 plus thousand followers sa TikTok. Nagawa rin itong magtayo ng kanilang sariling podcast kasama si Ato called Anti-Support Social Club. And actually, sobrang lulupit po. Back in the day, no, mga kahombre ko, ng mga tema nila dito, to the point na nag-trending yung dalawa nilang tema, kung maalala nyo, no, na i-feature natin dito sa channel natin regarding dito kay Ato at kay Sadaw. So, yes, he is quite a very controversial influencer. Pero hindi siya sikat, mga kahombre ko. As of now, hindi pa siya sikat. Naglabas ng kanta si Sadaw entitled Rap Legends, kung saan nagagawa niyang ipangalandakan rin ito sa social media at binabansagan ang sarili niyang underground king at babaguhin niya daw ang hip-hop era ng Pinas. Okay? Ito ay tinatawag nilang rage music era. Okay, mga kahombre ko? So, yan yung tamang salita dyan. And sa 3 araw, ang nakuha niyang views ay 15,000. That's a lot. Anyway, di ba? Kung kayo matatawa, nakakatawa, di ba? Anyway, eto mga kahombre ko, ang mga post ni Sadaw. Abangan bukas, September 17, 3 p.m., Hari ng Underground. Noong inagaw ko yung upuan kay Bugoy, wow! Bilang hari ng underground hip-hop, alam ko nang madaming tetesting sa akin. Kaya nagegets ko kayong lahat, peasants. International scene ang target namin, kaya tumabi ang lahat. So, dati kasi mga kahombre ko, if I'm not mistaken, kasama nito si Ato, parang madalas niyang ipagtanggol si Bugoy na Koykoy. Ngayon, all of a sudden, na-realize niya na siya pala ay mas best na kay Bugoy na Koykoy. Unfortunately, mga kahombre ko, para sa akin, para maging best ka kay Bugoy, ay nako, walang kwenta yon. Tama nang humanap ka ng isang immature na Pilipino dyan, yon, makakakuha ka na ng mas higit pa maybe kay Bugoy. Tama? Kasi yun lang naman ang utak ni Bugoy. An immature boy. So, hindi talaga siya matimbang, mga kahombre ko, na malagpasan mo itong tao na ito. Because, man, yung mga ideologies niya ay out of this world, mga kahombre ko. Crazy. Ito po ang kanyang ako ang bagong underground king. Si Bugoy, pababa na yan sa music kasi paldo na at ako ang papalit at wala kayong magagawa kundi manood. Ito Sadaw, no? Real talk lang. Sa experience ko, no? Bilang ako ay isa sa mga nagpa-hype, no? Ako ay isa sa mga nagbigay napakalaking audience sa hip-hop dahil sa kaguluhan na ginawa ko, no? Para sabihin ko sa iyo, man, ang puso, no, at ang kaluluwa ng hip-hop, ngayon ko lang din na-realize, mga kahombre ko, ay actually wala sa pera. Kasi, kung totoong hip-hop ka, hindi pera ang habol mo.
Kung totoong hip-hop ka, ang habol mo ay ambag sa kultura at ambag sa musika. Real talk, mga kahombre ko. Kasi kung pera ang hanap mo sa DAW, hindi hip-hop, lalo na hindi hip-hop dito sa Pilipinas, ang tatahakin mo, kundi ang pagiging YouTuber. Kasi even yung pagiging influencer mo sa TikTok or sa Facebook won't help you out. Only kung ikaw ay YouTuber, dun ka lang may chance na kumita at pumaldo. So do not believe in what Bugoy showed you with his immature mindset. Kasi hindi yan totoo. Trust me, man. Trust me. And you saw me, di ba? Minsan, mga kahombre ko, nakita ko itong mga ito. Nasiraan kasi ako ng sasakyan sa Sukat, Parañaque. Then all of a sudden, nagulat ako, binusinahan ako ni Ato. And then, syempre, binati ko si Ato. Oy, Ato, kasama niya ito. Nagpa-picture sila sa akin. Sabi ko naman, man, it's okay. Pwede naman tayo mag-picture. Wala naman akong problema sa inyo. Alam niyo yan. At the end of the day, this is just work for me. And hindi naman ako naninira ng tao, hindi tulad dati, tama? So, lahat ng pinagsasabi ko is nasa gitna lang ako. So, nakipag-picture ako. And I spoke with him, I talked to him for about maybe 30 seconds, 1 minute, and parang okay naman siya, no? Parang okay naman yung kanyang mentalidad, no? Kasi you can see and sense it immediately kung may mali o kung okay lang ba itong taong kausap mo. For me, he was okay. Pero, mga kahombre ko, abante tayo. Explain ko lang lalo in a bit. Dahil dito, na-trigger ang kapwa niyang Filipino rapper na si Sika dahil inakala nitong isa itong diss track na nakatuon sa kanya. So, hayop to si Sadao. Dinis pa ata ako with 3K views sa YouTube. Nakarating naman ito kay Sadao at sinabing hindi ito diss track o patama sa isang individual. Ang dami ko nababasa mga comment mga soy ko kung saan sinasabi nila nakikisakay daw ako sa mga sikat na artist, nandidis daw ako para sumikat. Alam nyo, lilinawin ko lang mga soy, wala akong dinis ha. Sa ganito isipin nyo, hindi ako ganyan mandis. Tignan nyo naman yung uling dinis ko lubog. Hindi na nakahon yung karir, halos wala na makain kung ano-ano nang ginagawang reels. 'Di ba? Pag ako ng diss track, talagang wawasakin ko karir mo. Sa loob ng 2 minuto, sinasabi ko sa'yo, hindi na makakabangon yung karir mo. So kung hindi ganun yung ginawa ko, it means hindi yun diss track. To tell you honestly guys, ang nakikiride talaga na rapper ngayon, sila sa amin. Baliktad na baliktad. Sila ang sumasabay sa amin sa flow. Sumasabay sa flow, yeah. Sila ang sumasabay para maging relevant. Well, hindi ko sila masisisi kasi nga primary source of income nila, music. And paparating na yung range na music namin, dinadala namin sa Pilipinas, no? Mapapalitan sila. Kinakabahan sila, mawawalan sila ng trabaho kasi yan lang naman yung bread and butter nila dito sa Pilipinas eh. Yung music nila, di ba? Pag wala na yan, wala na sila. Wala na silang kakainin. Kaya naiintindihan ko. At yung iba, kailangan nilang i-gatekeep ulit yung hip-hop kasi bagong tunog na naman yung sinasalang namin. Naglalapag kami ng bagong sangay ng hip-hop, ng bagong genre, ng bagong tunog sa tenga, which is yung rage nga. Sa akin kasi ang music, mga soy ko, malawak yan eh. Malaki yan. 'Di ba? Ngayon kung musikero tingin mo sa sarili mo o artist ka tapos nagpapakulong ka lang sa isang uri ng music, para sa akin hindi ka tunay na musikero, hindi ka tunay na musician o artist. Kasi ibig sabihin mas mahal mo yung ego mo kaysa sa mga bagong musika na dumadating, 'di ba? Yung tunay na musikero, tunay na musician na appreciate yung different kind of music na nakikreate ng mga tao kasi music is fun. Also, music, walang limitation yan. Huwag kayong maglagay ng limitation, huwag kayong maglagay ng rules. Kita nyo yung mga idol nyo, puro leeg yung tama, nalegan. Pero natutuwa ako sa mga rapper ninyo, no? Sa mga idol ninyo, no? Dahil sinishare nila yung track namin palagi. At maraming salamat. Tama lang yan, magbigay-pugay kayo lagi sa hari ng underground, mga peasant. Kasabay rin dito ang mga pagpaparinig niya sa isang individual. 5'3 ka, 5'10 ako, kailangan mo ng high heels, 7 inches para maging kapantay ako. Wow. Huwag mo na akong angasan kung ikaw ay 5'3, di ako papawisan, tulog mo na lang yan. Sakto sa bird ko yung height mo, close my zipper after. Ayoko maging gaya mo pang mahirap utak mo.
Madami talaga rappers na nangangarap madisco. Isang karangalan kasi sa kanila yun. Kaya madaming salo ng salo. Sumagot din naman si Sika dito, iniisip na siya ang pinaparinggan talaga ni Sadaw. No views is crazy. Puro ganyan, idol mo din naman ako, alam mo yon. Si Sadaw tumanggi na dinis niya ako. Ayan, puro ganyan mga kahombre ko, no? And ngayon, mga kahombre ko, medyo palala po ng palala itong issue na to sa kanilang dalawa, no? Sa kalagitnaan ng issue, naglabas ng isang kanta si Sika, the one and only. Kasabayan rin dito, ang pag-post ni Sika sa kanyang personal Facebook profile na isang daw si Sadaw. So yan, 5'10 ka nga, ka naman, masyado kang mahiwaga kabarkada. Yak Sadaw, dapat sa'yo pinapako sa krus tas pinapalo-palo yung ulo, kadiri ka. Ayoko na nga anuhin to, baka din ako. Grabe to mga kahombre ko, tindi. Sa isang post rin ni Sadaw, nagawa mag-comment ni Sika dito na sinagot ni Sadaw. Ulol, patunayan mo sa court yan ha, see you. Anyway, sa dulo humingi rin naman ng tawad si Sika sa nasabi nito. Pero, mga kahombre ko, hindi po tunay yung pagsasorry niya. Ngayon, explain ko lang ng konti, mga kahombre ko. Para sa mga hip-hop na nakikinig sa akin ngayon, itong channel na ito naman nabuo dahil sa pagiging hip-hop ni MG. Tama? Makinig kayo sa akin. Sadaw is just rage baiting everybody. Hindi na ito bago kasi ako talaga yung gumagawa nito in my Jeje days. In my Makagago Was Up Man days bilang rapper. Tama? Ako yung gumawa niyan. And actually, napakarami kong nabiktima. Tama? Isa na kayo doon. Kung galit na galit ka sa akin, up till now, ibig sabihin, nagamit kita. Yan exactly, mga kahombre ko, yung ginagawa ni Sadaw sa mga puso nyo. He is trying his best na magalit kayo sa kanya, rage bait, and then mabigyan nyo siya finally ng pansin. Nangyari na yan back in the day sa akin. And nakuha ko, napukaw ko yung attention nyo, nakuha ko yung galit nyo, and yun nga lang, magaling akong mag-transform, no? Kasi na-transform ko siya into money, na-monetize ko yung situation. Ngayon, mga kahombre ko, sa totoo lang, no? Kung magiging prosa daw ako, kunwari, example, may mali din dito kasi etong Sika. Kasi una sa lahat, bakit hindi ka man lang nag-research? Mukhang hindi naman ikaw ang pinatatamaan ni Sadaw. Wala lang. Kumbaga, nagpanik lang siya at naisip niya na siya yun. So, naisip niya lang, no, out of nowhere, na siya yung tinitira ni Sadaw. And I really think na hindi si Sika ang pinatatamaan ni Sadaw. Kasi, as he said, as he mentioned, 3,000 views lang. So, anong mapapala naman ni Sika dyan, di ba? So, ibig sabihin, meron talaga tong Sikang galit dito sa Sadaw na ito. Kaya, nag-react na lang siya kahit di naman siya yun. Hanggang sa uminit na talaga, and bang, napasama ng matindi si Sadaw kasi ang tanga ng banat niya. Kasi mga kahombre ko, sa mundo ng hip-hop, hindi ka pwede magkaso. Alam nyo yan. Marami dyan nasasapak. Tulad ko, nasapak ako. In front of thousands of people, tas millions na nanunood sa bahay. Nagkaso ba ako? Siyempre, hindi. Yan ang hip-hop, Sadaw. This is hip-hop for you, man. Gusto mo ng wasakan, diss tracks, di ba? Ganyan naman ang hinahabol mo. Sama, underground king ka. So, dapat lang maramdaman mo yung rage. Ganyan talaga yon, man. Di ba? Imagine mo, nasapak ako, kung sino-sino tumitira sa akin, pero wala naman nangyari, di ba? Hindi ako nagkaso, hindi ako bumitaw, binanatan ko rin ang binanatan, sumikat ako. Ganun lang yon. Sasabihan ka ng isang tao, no? Yun na ang sasabihin sa'yo ng paulit-ulit, race. Tapos, hindi mo ma-handle yung situation. Yan ang napansin ko sa'yo, Sadaw. Ganyan na ba kahina yung utak mo na hindi mo kayang i-handle ang situation ng hater? Akala ko ba mas matindi ka na kay Bugoy? Tingnan mo nga si Bugoy, ang daming mga tao nang kikritik sa kanya kahit isang segundo hindi niya sinasagot. Akala ko ba mas malupit ka kay Bugoy? Parang hindi naman. Si Bugoy, hindi talaga, wala talaga yan, hindi talaga yan nagpapadrag, no? Sa hatred, tuloy-tuloy lang yung pinaggagawa niya.
Eh wala, ikaw, magkakaso ka. Ano namang ikakaso mo? Cyber libel? Sa daw? Okay ka lang, man. Eto suggestion. Magkakaso ka ng cyber libel. Parehas kayong magsasayang ng oras ng 2 taon. Okay? Minimum 2 years. Pagkatapos ng 2 taon, walang mangyayari sa kaso mo. Real talk, man. Wala. Nagsayang ka lang ng 2 taon for no freaking reason. Anong habol mo? Mabigyan ka ng danyos? Kasi napahiya ka dahil sinabihan kang rapist? Sisa daw, mga kahombre ko, may point din naman no, na magalit itong tao na ito. Imagine ninyo, hearsay, walang patunay, sasabihan ka na ikaw ay ano naman ang mararamdaman mo? At syempre, dahil si Sadaw yung nasa pangit na sitwasyon, yung mga haters niya, which fans ng hip-hop, definitely iisa ang sasabihin na rapist si Sadaw. Syempre mga kahombre ko, alam nyo yun, biruan lang to, asaran lang to and all. Nasabi nga ni Sadaw na nadadamay na din ang pamilya niya, nake-question siya, totoo ba to, ganito, ganyan. So, yun yung nakaka-apekto sa kanya. Hindi talaga yung salita ng tao na yon against him. Kundi yung pakikialam nung mga fans, no? Yun ang hindi niya matanggap. Which, sa isang banda, influencer ka, rapper ka, underground king ka, sabi mo, tatanggapin mo dapat. Pero, mga kahombre ko, at para sa mga fans ng hip-hop na tumitira o ng babash kay Sadaw, ito naman ang mali nyo. Nasaan ang kasiyahan at kasarapan na tirahin o i-bash ang isang tao nang hindi naman totoo? Anong point, di ba? Hindi ba mas maganda kung hahanap kayo ng proof at ilalabas nyo at saka nyo yun babanatan kasi may proof kayo? Kesa naman, babanatan nyo yung tao ng hearsay lang, hindi naman totoo. Yun lang yung sa akin, no, sa part ni Sadaw, naintindihan ko yung part na yon. Pero yung pagkapikon niya, knowing na self-proclaimed underground king daw siya, ibig sabihin, kinuha niya daw yung trono ni Bugoy na Koykoy, napaka-imposible mga kahombre ko kasi si Bugoy na Koykoy hindi nagpapa-apekto sa kahit na anong sabihin ng mga tao. Si Sadaw naman, konting nasabihan ng ganyan, umiyak. Umiyak si Sadaw sa hearsay. Ano yon, man? What the hell? Di ba? Pero sa isang banda rin, mga kahombre ko, isipin din natin. Si Sadaw ay isang influencer. Nasa commentary vlog si Sadaw. So tulad ko, no? Ano ba ang pinangahawakan ng mga tulad ko na commentary vlog, mga kahombre ko? Credibility. Ngayon, dahil sa mga hearsay na yan, unfortunately, mukhang mawawalan ng trabaho si Sadaw. Kasi papaano mo pa siya paniniwalaan kung ang lahat ng comments na nababasa ng mga tao na nanunood at nakikinig sa kanya, siya ay so sa isang banda, mga kahombre ko, yan naman yung punto sigurado ni Sadaw. Kaso lang, mga kahombre ko, ulitin ko lang ulit, no? Gitna lang tayo dapat dito Siya ang naghanap niyan. Hindi naman siya ang hinanap ng sitwasyon na yan. Siya po ang nagluklok sa sarili niya para mapunta siya sa hot seat. Mga kahombre ko, ito sa akin lang. Si Badang madalas i-allege sa kanya na siya ay gago ka ba? Pero hanggang ngayon, wala namang patunay. Sabi ko lang, kayo magpatunay. Nakita mo ba yon Sadaw? Di ba? Ang tawag ng tao sa kanya yon. Yun na yon. Paulit-ulit. Pero wala namang mapakitang pruweba. Tama? Ganon din naman sa'yo, di ba? May napakita bang pruweba itong sika na ikaw ay rapist? Ganyan lang talaga ang mundo ng hip-hop. Ganyan ang mundo ng underground. Ganyan ang mundo namin. Nagaling kami sa underground hip-hop. Ganyan ang kultura niyan. Kung ano-ano ibabato sa'yo, pasalamat ka nga, hindi ako yun naabutan mo nung mga panahon ko. Hindi lang sana sa naabutin mo sa akin yan. Ganyan ang hip-hop, man. Dudurugin ka na matindi. Normal lang yun. Distract. Sabi mo, ikaw ang underground king. Ganyan talaga haharapin mo. Underground na ng labanan nyo dyan. Mamaya masasapak ka pa. It happens, man. Masasaksak ka pa. It happens. Ganun talaga. Sabi mo, ikaw yan. Panindigan mo. Oh, matikas ka. Di panindigan mo. Ito lang yan, mga kahombre ko, no? Para sa akin, Sadaw is just trolling the world of hip-hop. Sa totoo lang, mga kahombre ko,
Kitang-kita nyo to. And actually, dahil ito po yung hit ngayon, napansinin siya ng mga rapper, makaani ng libu-libong mga likes and reactions, tulad ko, makaani ako ng ilang views dito, o pagkakakitaan ko, di panalo. Kasi keken ko yun yung pangalan ni Sadaw. Now, halos lahat mga kahombre ko, puro si Sadaw ang post, di ba? Sa buong mundo ng hip-hop. Kasi siya yung pinakamasarap apak-apakan ngayon at pagtawanan, tama? Alam mo, Sadaw, instead na ikaw ay magkaso, ito na yung moment na hinahanap mo. Ito na yun. Pinapansin ka na. Magpakita ka na ng talento. Magpakita ka na ng lakas ng loob. Banggain mo sila lahat. Wasakin mo sila lahat. Tulad ng sinasabi mo na ikaw yun, di ba? Now do it. Kasi ako, ginawa ko yun. Hindi ako humingi ng permiso. Ginawa ko lang yun. Winasak ko yung buong hip-hop, di ba? Oh, naggawa ako ng sarili kong daan. Ayaw akong bigyan ng daan. Gumawa ako ng sarili kong daan. Now, maybe you can do that too. Ayun nga lang, Sadaw. To do that, kailangan ibang klase yung utak mo at ibang klase yung loob mo. Buo dapat loob mo. Pero kung ganyan, unang stage pa lang magkakaso ka na, man, hindi underground yan. Kalokohan yan, Sadaw. Stop this. Bumalik ka na lang sa pagpo-podcast mo. Sa bahay mo, mag-computer ka na lang. Finish. Kalimutan mo na lahat to, man. Wala. Good fucking fight. Mga putang ina nyo kayo.